Hello guys, what's up? Ito na yung continuation ng discussion natin about investment in associate. So this time, ang pag-uusapan naman natin na topic under investment in associate pa rin is associate with preference share. So ito yung problem na pag binasa mo, aside from the ordinary share, meron pong preference share po yung associate. So ito yung masasabi ko na topic na madalas maraming nahihirapan or nalilito. So, ano nga ba ang mga dapat tandaan if ever na pag binasa natin yung problem, meron pong preference share yung associate. So, di ba kung naalala nyo guys, yung simple or basic na pag-compute ng share in net income is yung percentage of ownership times natin do sa net income reported by the associate. So, yan po ay pwede natin ma-apply basically kung ang nababasa lang natin na problem ay ordinary share lang po ang meron ang associate. Pero if ever na meron ding preference share ang associate, ang pwedeng guide natin ay ito po. Yung percentage of ownership times natin hindi diretso po do sa kung ano yung mababasa natin na net income. Since meron pong preference share yung associate, di ba nabanggit ko na yun doon sa uling discussion natin, preference if ever merong bigayan ng dividend or bigayan ng net assets in case na magli-liquidate na yung corporation, mauuna pong bigyan ang mga preference shareholder. So, ang kailangan nating i-multiply do sa percentage of ownership ay yung residual net income. That means na yung net income nabawas na po yung preference dividend. So, ito po yung magiging formula or guide natin in computing the share in net income. Note lang na since nababanggit na ang preference dividend, definitely, meron tayong dapat na ma-recall kung ano nga ba ang pwedeng characteristic ng preference share. So, pwede pong cumulative yan or non-cumulative. Tandaan natin na kapag ang characteristic ng preference share ay cumulative, we will deduct preference dividend, naka-red po, whether declared or not. So malinaw naman po yan na kahit wala pong declaration, since yan po ay cumulative, so ibabawas pa rin yung buong dividend or yung tinatawag natin na annual dividend. Pag non-cumulative naman, there will be a deduction only from the net income pertaining to the preference dividend kung merong declaration. So that means, ang ibabawas lang na preference dividend ay kung magkano po yung na-declare na preference dividend. Okay? Tapos, para mas maganda at mas masagot natin ng tama yung problem, mas kailangan natin siyang mas scrutinize kasi pwede ka maka-encounter dyan kung ito bang preference dividend na ito ay na-declare po ba or hindi. So, ang issue dito, ito bang preference dividend na-declare ba or hindi? At ang pinaka-importanting tanong or yung pinaka-importanting dapat natin masagot, yung tanong na how much kung meron man. Kaya nilagay ko dyan, how much yung preference dividend na dapat nating ibawas. So, greeno po kayo guys sa 4. Okay? Para kahit ano po yung situation na ma-encounter nyo sa problem, nandun na yung confidence na masasagot nyo talaga siya. So, first, what if cumulative siya tapos meron pong binanggit sa problem ng declaration? Pwedeng ang sasabihin dyan sa problem na cumulative tapos sasabihin niya lang na nagkaroon ng declaration. Pag merong declaration, either magbabanggit pa siya ng specific amount or yung talagang word lang na declare. Kapag na-encounter niyo yung statement na nagkaroon ng declaration at walang corresponding amount, ang ibig sabihin nun, ang dineclare yung buong dividend o yung tinatawag natin na annual preference dividend. Pwede rin namang sabihin na nagkaroon ng declaration pero mas mababa dun sa dapat na buong dividend or dun sa annual dividend. Since this is cumulative, kung mapapansin nyo ulit dun sa taas, di ba, whether declared or not, i-deduct yung preference dividend. So, nasagot natin yung tanong na meron nga ba? Yes. Pero ano ang follow-up question? Magkano? So, walang problema kung sinabing declared. Yan yung napansin ko eh. Pag may sinabing declared tas walang corresponding amount, okay pa yung mga students na ang binabawas nila dyan yung buo o yung annual preference dividend. Nagkakaroon lang ng problema ang mga students if ever meron talagang specific amount na binanggit.
and that is below dun sa mismong annual preference dividend. So, ang dapat na ibawas natin dyan, yung annual dividend pa rin o yung buong dividend. What if ito ay cumulative pero wala namang sinabing nag-declare? So kung nakalagay lang cumulative tapos wala kang nabasa na statement na merong declaration, again, kapag cumulative, yan po ay ibabawas pa rin ang preference dividend whether declared or not. So sa solution mo, ang ibabawas mo pa rin dyan yung annual dividend. Sa mga students na curious na, Sir, bakit po ibabawas pa rin yung annual dividend kahit walang declaration? Kasi kagaya rin guys doon sa una na hindi ko pa naipaliwanag, ang isa pa palang issue doon, balikan natin yung una, na Sir, di ba ang sabi ninyo, merong problem na sasabihin niya lang nag-declared. So ang ano namin doon, may isip namin kagad na yung buong dividend yung ibabawas. What if ang buong dividend for the year, yung annual dividend is 100 pesos, and then specifically, ang dineclare lang ay 80. So balikan natin guys yung number 1 ha. Magkano po ang dapat namin ibawas? Since ito po ay cumulative, kahit ang dineclare lang ay 80, tapos di ba ang annual dividend 100, ang ibabawas mo pa rin doon 100. Eh di ba sir, 80 lang dineclare, so kulang ng 20. Okay lang yon kasi kahit kulang po yung na-declare, yung 20 pesos na kulang, entitled pa rin yan ma-receive ng mga preference shareholder kasi nga cumulative. Hindi katulad guys kapag non-cumulative na if ever na kulang or hindi talaga nag-declare ng dividend, forfeited na yon. Okay? Kaya dun sa number 1, kung sakali man na merong amount specifically na dineclare, ang ibabawas pa rin yung buong dividend. Doon sa number 2, wala pong dineclare, pero cumulative. So, yung buo pa rin na dividend or yung annual dividend pa rin ang ibabawas. Again, kung bakit siya ibabawas dahil cumulative yan, kahit wala pong declaration, entitled pa rin naman ang mga preference shareholders na ma-receive yan later on. Okay? Tapos, puntahan natin yung non-cumulative. Non-cumulative, tapos nabasa mo rin na meron dineclare. So, syempre, non-cumulative, tapos meron dineclare, balikan natin yung example kanina, na ang dineclare ay 80. Eh di ba ang usapan natin dun sa note, kung titingnan ulit natin sa taas, kapag non-cumulative, there will be a deduction only when declared. Nakalagay, di ba? So, ibig sabihin, kung magkano lang talaga ang dineclare, yun lang dapat ang ibabawas, hindi yung buo. Kasi yun ang karakteristik ng non-cumulative eh. Kung magkano lang dineclare, yun lang ang ibibigay. Kung walang dineclare, walang ibibigay. At hindi na po yan entitled na ma-receive later on. So that means forfeited na if ever kulang yung dineclare or totally hindi na-declare kasi nga non-cumulative. So ang guide natin guys dito, okay, ang ibabawas natin na preference dividend ay kung magkano lang ang dividend na dineclare. Eh what if sir, non-cumulative tapos wala ring declaration? Eh yan ang pinakamadali sa lahat. Alam ko yan ang ina-anticipate ng karamihan ng mga students. So kung non-cumulative tapos wala naman dineclare, edi para bang ang dating yan, edi yung basic formula ng percentage of ownership times net income. Kasi nga wala ka namang ibabawas na preference dividend. Okay? So puntahan natin guys yung problem dun sa handout ninyo. So ito po yung problem na nasa handout na binigay ko sa inyo. So basahin muna natin ha. Sardonyx owns 25% of the ordinary shares of Sapphire Corporation. So 25% in the absence of any information, kagaya na na-discuss natin, di ba? It is within the threshold ng 20% exact to 50% exact. So ang presumption yan, meron niyang significant influence. So pwede na nating tawagin na associate si Sapphire. Si Sardonyx po yung investor. Pero syempre, ang focus natin ay yung investor. Sapphire, siya po yung associate. Meron daw siyang 8%, that is the annual dividend rate. Preference shares with a total par value of 10 million. So, nung binasa mo yung problem, kung nakikinig ka po sa discussion kanina, aba, ito yung nabanggit ni Sir na problem kung saan ang associate po ay merong preference share. Okay? Pero gusto ko lang din sabihin sa inyo guys na dito sa problem na ito, binigay na totally
yung value ng preference share. Pwede kayo maka-encounter ng problem na may breakdown pa yan bago mo makuha talaga yung total value ng preference share. Katulad neto, pwede mo mabasa sa problem na si Sapar po ay merong 100,000 preference shares at ang par value ng per share niyan. Kasi di ba pag sinabing par value, ito yung minimum amount na pwedeng mabenta yung share or ito yung nominal amount. So, pwedeng mabanggit pa yan na may 100,000 shares na preference and then the par value is 100. So, pag minultiply natin yan, ang lalabas yan 10 million. So, ang halaga totally ng preference shares ay 10 million. Nagkataon lang sa problem do handout na binigay ko sa inyo, binigay na yung value ng preference share. Maganda rin guys na makita natin na pwede pala yun. Hindi agad-agad ibibigay yung total value. Okay? Kahit naman hindi ibigay, at ang ibinigay ay yung shares saka yung par value, why don't you just multiply that? Okay? Tapos, ano ulit yung 8%? Di ba yun yung annual dividend rate? So, ang computation usually ng mga students dyan ganito. 8%, yan yung annual dividend rate, i-multiply dun sa total value ng preference share. So, ang annual dividend, yung buong dividend na binabanggit ko kanina, is 800,000. Pero if ever na gusto talaga nating ma-analyze yung 800,000, di ba binigay ko kanina na merong 100,000 shares at ang par value niya ay 100 pesos. So it's like this, 8% yung annual dividend rate and then fixed na yung par value na 100 pesos. So when you multiply 8% na fixed na dun sa fixed amount na par value na 100, so, bawat share, ang dividend na marireceive dyan ay 8 pesos. Ilan ba yung preference shares dyan? 100,000. Kaya another way of computing the annual dividend if ever na may breakdown ng shares sa par value, para lang mas maintindihan natin, yung 8 pesos per share, yan po yung dividend per share, okay, times 100,000 preference shares. So 800,000 din ang lalabas. Ang napansin ko lang kasi guys, kadalasan na sanay ang mga students na yung rate i-multiply ng total value. So pinakita ko lang ito para ma-analyze natin na 8% na fixed rate times the fixed value na 100 pesos, yun yung par. So ibig sabihin 8 pesos per share yung dividend niya. Okay? So there are outstanding preference shares na 100,000. Kaya yung buo, yung annual dividend ay 800,000. Tapos, di ba meron tayo yung guide kanina? Ipakita ko na lang ulit ha. Magkano yung preference dividend at ang talagang kadalasan na tinatanong dyan ay magkano ang share in net income. So, nandiyan pa rin yung formula. Percentage of ownership times hindi agad-agad sa net income na nakita mo sa problem. It should be the residual net income, meaning na-deduct na yung preference dividend if applicable. Okay? So, yung apat kanina na pinag-usapan natin, lahat yon, kahit dalawa lang yung tinanong sa problem na yan, lahat isolve natin yung, yung apat na pinag-usapan natin kanina. So, paano kapag cumulative with declaration? Di ba ang usapan natin, annual dividend? Okay? So, dito, malinaw na merong specific amount na dineclare, 700,000, pero ang annual or yung buong dividend is 800,000. So, alin nga ba dito? Kasi ito yung binigay ko na problem. Kasi nga, ito nga yung typical na mga problem na madalas talagang nalilito or nagkakamali ang mga students. So, annual dividend, kahit naman kulang ng 100,000, cumulative, di ba? Yung kulang na 100,000, ibibigay pa rin naman yan later on. So, magiging solution natin dyan, 25% na percentage of ownership times natin hindi agad ng 3 million, it should be net na nung mismong preference dividend. So 3 million yung profit nakalagay po sa problem minus yung buong dividend or yung annual dividend na 800,000. So ang share in net income dyan or SNI ay 550. Paano kapag cumulative tapos wala naman talagang dineclare? Okay? Kunwari, hindi mo nakikita na merong dineclare na 700,000 as in totally walang word na declared. Okay? Di ba kahit wala naman declaration, still that is cumulative. Entitled pa rin na ma-receive yung dividend yan later on ng mga preference shareholder. So, annual dividend pa rin. May ibabawas pa rin tayo and it should be the annual dividend. So, same lang ng solution natin. Okay?
what if baguhin po natin na non-cumulative? So pag non-cumulative, basically wala tayong ibabawas unless meron declaration. So kapag non-cumulative, tapos meron namang declaration, katulad doon sa problem, may declaration na 700,000 pero non-cumulative siya. E di bang usapan natin kanina na ang ibabawas natin ay kung magkano lang yung dividends na dineclare. Doon lang talaga siya entitled. Yung mga preference shareholders, doon lang yung amount na yon, doon lang talaga sila entitled. Kung kulang man, di ba, I'm sorry, forfeited na yan. Kaya ang magiging solution natin dyan, 25% times 3 million minus kung magkano lang ang dineclare. Okay? So, 700,000 lang naman ang dineclare. So, ang lalabas po dyan na share in net income natin ay 575,000. What if non-cumulative na tapos wala pa talagang dineclare? Di bang usapan natin, di wala, kasi nga wala naman dineclare, non-cumulative ito di ba? Kaya ang magiging solution natin, kagaya rin ng sinabi ko kanina, it's like the basic formula of computing share in net income, 25% times 3 million. Nilagay ko na lang guys dyan na minus 0 para talaga ma-justify natin na none naman or 0 naman talaga yan. Okay? Wala tayong dapat ibawas. Kaya magiging sagot natin dyan ay 750 kung non-cumulative without declaration. So let's read yung requirement number 11. How much is the share in net income? So that's the question. Assuming daw na ang preference share is cumulative. Kung makikita niyo yung solution natin sa baba, siya ay magfo-fall under number 1, di ba? Cumulative, tapos merong dineclare. So, ang magiging sagot natin dyan ay 550. Kung wala mang statement na declared 700,000, okay, ang sagot pa rin natin dyan ay 550. Whether declared or not, ang ibabawas pa rin na preference dividend ay yung buong dividend. Sinabi ko na yung reason kung bakit ibabawas pa rin. Dahil yun ang karakteristik ng cumulative. Once again, entitled pa rin na ma-receive yung kulang or yung hindi na-declare na dividend ng mga preference shareholder. Number 12, how much is the share in net income? So same ng tanong. Assuming the preference share is non-cumulative. Di ba pag non-cumulative, kailangan careful ka kung meron dineclare or wala. Malinaw naman sa problem na meron dineclare na 700,000. Therefore, meron kang dapat ibawas dun sa net income. Kaya ang magiging sagot natin dyan, yan ay magfo-fall under number 3. Diba? Kasi non-cumulative sa problem na declare ng 700,000. Kaya magiging sagot natin dyan guys ay 575,000 which is letter A. Kung gusto mong isagot sa number 12 yung letter boy, yan po ay dapat walang statement ng declaration. So, non-cumulative, tapos inassume natin na wala tayong nabasang statement na nag-declare siya. So, as simple as, di ba, yung number 4, 25% times 3 million, 750. So, you may indicate in your handout, letter B, ang tamang sagot, assuming non-cumulative and without declaration po. Okay? So, yun naman yung common na tinatanong if ever na ang associate po ay merong preference share. Okay? So, that's it. Ang susunod naman na pag-uusapan natin, ito talaga yung sa tingin ko lang ever since the world began, na marami talagang nalilito, marami nagkakamali, baka nga yung word dito maring hindi pa natin alam, di ba, na yung palang ibig sabihin nun, okay? So, please paki-analyze mabuti, okay, kung ano man yung magiging discussion natin. So, let's talk about cessation. Okay, di ba pag cessation, we could associate the word cease. Di ba? It's like ceasefire, stop. Okay? So, ang cessation is equivalent to loss of significant influence. So, paano pag dumating sa point na nawala na talaga ng significant influence? One of the big reasons kung bakit nawala ng significant influence dahil merong certain portion ng investment na binenta na. Like, dati kang 20%, tapos dahil sa pagbebenta na ginawa mo, naging halimbawa 10% na lang. Di ba ang usapan natin, pag nag-less than 20% yan, in the absence of any information, ang presumption yan, wala kang significant influence. Okay? Hindi yun automatic guys sa theory, tandaan yun. Okay? Meron at meron pa rin mga situation na kahit less than 20%, pwede pa rin masabi na merong significant influence. Ang sinasabi ko lang guys, ulitin ko, na kung less than 20% ito,
sabi ko nga, in the absence of any information, in the absence of any statement to the contrary, so ang presumption kagad niyan, walang significant influence. If that would be the case, ano yung usapan natin guys? Na, sir, paano yan? Hindi na siya investment in associate. Tama ka doon. So, paano po ang designation na yan? Di yung unang mga napag-usapan natin, wala kang ibang choice, kundi igawin siyang fair value investment. Di ba ilang beses kong inuulit-ulit yan sa inyo, na pag fair value investments, either FVPL yan or FVOCI. So, ano ba ang mga dapat tandaan kapag meron tayong na-encounter na problem kung saan nawala na ng significant influence yung investor over the associate. So, tatawagan na ulit na investee yung associate. Okay, hindi na valid na tawaging associate yung mismong investee kung wala ng significant influence. Sa theories, tandaan natin na upon loss of significant influence, yan, use of equity method is not allowed. So, hindi na po allowed yung paggamit ng equity method. Di ba naalala niyo yung discussion natin na kapag merong significant influence the power to participate, di ba? Yung investee tatawagin ng associate. That's why we have an investment sa kanya. So, it is called investment in associate. Matik yan under PAS 28 or IAS 28. Isang method lang po ang allowed dyan. Equity method. Okay? So, yun po yung diniscuss natin nung huling meeting natin. Pero kung nawala na ng significant influence, stop na rin natin yung equity method. Alright? Tapos, sir, wait lang. So, stop na namin yung equity method. Tapos, di ba sabi mo, wala kaming ibang choice kundi gagawin na namin siyang fair value investment. Tama naman yon. Okay? Ba't ko to sinasabi? Kasi kung meron mang natira pa para dun sa mga natira mo pang interest, okay? Dahil nga, di ba, nawalan ka na ng significant influence. Tandaan nyo, nandun yung word na reclassify. Kung ano man yung remaining interest by the time na nawala ng significant influence, kailangan i-reclassify na yan to fair value investment, either through PNL or we called it FVPL or through OCI or we called it FVOCI. So ano ba ang magandang guide para hindi talaga tayo totally nako-confuse or maliit lang yung chance na magkamali tayo pag nisosolve tayo ng problem na merong topic na cessation or loss of significant influence. So yung ibibigay ko na formula sa inyo or guide, sana makatulong, okay? At syempre, hindi naman natin dapat totally kabisaduhin lang yung formula. So tingnan nyo kung makakatulong or effective sa inyo, ha? Pag ganyan guys, ang problem na ma-encounter nyo, so isa-isayin natin. Ang gawin nyo guys dyan, compute nyo yung total fair value ng investment. So para doon sa mga curious, why is it 100%? Ang tip ko kasi dyan, i-assume mo muna na lahat ng investment mo, kasi there's a certain portion lang naman dyan ang nabenta. So kunin mo muna yung 100%, assuming wala mo ng bentahan, ha? So magkano ang total na bentahan dun sa number of shares na totally hawak mo? Okay? So pag fair value, magkano ang bentahan yan sa market? Okay? Kunin mo muna yung 100%, assuming lahat muna, ha? Tapos, i-compare mo yan dun sa carrying value of investment. Ibig sabihin, magkano as of the date na binenta yung investment per record yung balance ng investment in associate. Okay? Kaya ako sinasabi sa inyo yung guide na ito para hindi kayo malito na, ay nako, 30% yung nabenta, 20% yung nabenta. Step by step. Assuming mo na lahat yan, 100%. Wala ka munang inaalam yung portion na nabenta, yung portion na hindi nabenta. So, carrying value, per record po yan, kino-compare sa kung magkano ang benta niya sa market and that refers to the fair value. Pag nakuha na po yung difference, ang tawag natin dyan ay total cessation gain or loss. Okay? So, cessation, ibig sabihin yan, di ba, stop na kasi yung significant influence. Either gain siya or loss. Obvious naman, nag-gain po ang result if mataas ang bentahan sa market. So that means the fair value of investment is higher than the carrying value of investment. And then, kung baliktad naman, syempre, ang tawag naman doon ay loss. So, pwede natin siyang tawaging cessation gain or cessation loss. Di ba 100% yan, guys? So, ang gawin ninyo, pero bago yon, gusto ko lang sabihin na itong total cessation gain or loss na ito, ang pasok niyan ay sa profit or loss. Regardless kung sino ang pupuntahan mo, meaning, gusto kong pumunta kay FVPL, gusto kong pumunta kay FVOCI.
So sa profit or loss po, ang pasok niyan. So once na na-compute mo yung total cessation gain or loss, break it down yo. Okay? Alamin natin yung portion dyan na nabenta at yung portion na hindi nabenta. So dito, alamin natin yung percentage na na-realize. So I called it realize. Pero kung sisimplihan natin yung term, ito yung percentage na nabenta. Which is actually, ang itatanong naman dyan sa exam, how much is the gain or loss on sale? Okay? At doon naman sa percentage na hindi nabenta, which is still unrealized, so ito naman yung kailangan nating i-reclassify. Di ba may natira, guys? So, ang option mo talaga dyan, wala kang ibang choice pala, kundi ilipat yung natitirang interest mo dahil nga nawala na ng significant influence at stop na ang equity method. So, ang tawag naman dyan ay gain or loss on reclassification. Okay? So, para mas maganda at maintindihan natin itong discussion na ito, isolve natin yung problem na binigay ko dun sa handout. Okay? Di ba ito yung problem dun sa handout natin? So, let's read. On January 1, 2017, Yellow Corporation acquired 20,000 shares of the 100,000 shares outstanding of Dilao at 15 pesos per share. So, 20,000 out of 100,000 ang binili mo, I suppose that is equivalent to 20%. So, hindi niya diretsong binigay kung ilang percent yung ownership ni Yellow, pero hindi naman kailangan pag-usapan pa yan ng matagal, di ba? Na ganun lang naman, 20,000 out of 100,000, so you acquire 20%. And 20% is within the threshold of significant influence when it comes to percentage of ownership. Okay? Dilao reported total net income na 800,000 daw, and foreign translation loss of 100,000. Eh di syempre, pag nakita na yan ng estudyante, what the? Ano to? Okay? Kagaya ng nabanggit ko sa inyo doon sa huling discussion, sabi ko, na kapag ang estudyante hindi pa naman niya totally tapos pa lahat ng financial accounting or intermediate accounting, meron mga halimbawa ng other comprehensive income na hindi natin alam. Meron pa nga dyan na dinidiscuss sa AFAR or sa Advanced Accounting. Nung huling discussion natin, pinakita ko na yung mga halimbawa ng other comprehensive income. At ang foreign translation loss po ay isang halimbawa ng other comprehensive income. Mabilisan lang guys i-recap lang natin what are the examples of other comprehensive income. Yan po yung changes in revaluation surplus pertaining to property, plant, and equipment or intangible asset. Okay? Pangalawa, unrealized gain or loss due to changes ng fair value pero particularly po sa fair value through OCI or investment ng FVOCI. Pangatlo, yan po yung tinatawag natin na remeasurement gain or loss on defined benefit plan. And definitely, since intermediate accounting part 2 pa lang kayo at hindi pa dinidiscuss ang employee benefit, hindi nyo totally alam yon. Pero that is one example of other comprehensive income. Tapos yung nasa listahan natin na dalawa, under na siya ng advanced accounting. Naalala nyo? Gain or loss on translating the financial statement of a foreign operation. And then the last one, yan po yung effective portion of gain or loss on derivative contract designated as cash flow hedge. So ang sabi ko sa inyo, para hindi na masyadong burden on your part, kung meron mang lalabas na ganito sa exam, okay, i-specify na yung amount na yon ay OCI. Okay? So dito, yung foreign translation loss is one of the examples ng other comprehensive income. Don't you worry, pagdating naman ng exam, pwede ma-specify na yung item na yon ay OCI. Okay? Basta ang maalala lang natin, na if ever merong OCI na nireport ang associate, mag-share po tayo doon. Tinawag ko siyang SOCI. Ano ulit ibig sabihin ng SOCI? Share in other comprehensive income. So, it will affect your investment account. Okay? And distributed total dividends at year-end of 300,000. Alam nyo guys, just be careful lang pagdating sa dividend. Kasi, aware naman kayo na itong dividend nito under equity method ay bawas sa investment instead of treating that as an income. Napansin ko lang na meron pa rin mga students na nagkakamali kasi lagi nilang minumultiply yung dividend amount na mababasa nila sa percentage of ownership. May mga problem na ang sasabihin po doon ay received na. So halimbawa, kung binanggit sa problem na si Yellow Corporation received dividend amounting to 300,000,
Di ba? Bakit pa natin minultiply ng percentage of ownership? Malinaw naman yung 300,000, nandun yung word na receive. Dito wala naman sinabing receive, so it means kunin natin yung share natin dun sa dividend na 300,000. On January 1, 2018, Yellow sold. So yung investor nagbenta ng 30% ng investment niya. Okay? Binenta daw niya ito. Siyempre, ang bentahan naman nito ay kung magkano ang bentahan sa market. So that's why the term is fair value or pwedeng market value. So binenta siya at 25 pesos because yan ang bentahan sa market. And then during 2018, after nung pagkakabenta, so meron ulit ni report si Dilaw, okay, na net income, excuse me, na 500,000 at nagbigay ulit ng dividends na 200,000. At the end of 2018, ang latest fair value na ay 22 pesos per share. Okay? So, ang gawin nyo guys, syempre, unahin natin yung 2017 kasi 2018 naganap yung bentahan. So, i-apply natin yung mga tinuro ko sa inyo, what are the items that could affect your investment in associate account. So, maraming ways on how to solve that, pero yung tinuro ko, you may use the user-friendly device na T-account. Okay? So, yung beginning balance natin dyan, 300,000. At syempre, para malaman natin kung bakit naging 300,000, ito po yung solution. Bumili ng 20,000 shares, minultiply ng per share na 15. So, yan yung initial cost. Kung meron mang transaction cost na pag-usapan natin, na it should be capitalized. It's just so happen na walang transaction cost. So, we can say now na initial cost niyan 300,000. So, ano pa ang pwede maka-apekto sa investment account? Yung SNI. So, share in net income. So, ang share in net income natin or share in adjusted net income is 160,000. So, review nyo guys yung napag-usapan natin about share in adjusted net income kapag meron pong mga assets na na-undervalue. Meaning, merong excess or sobra yung fair value over dun sa carrying value or book value. Naalala nyo yung land, yung depreciable asset, okay, yung inventories. So dito, medyo simple lang siya kasi wala namang mga na-undervalue na asset like land, building, machinery, inventory, at yung example ko doon sa huling discussion natin, intangible asset. So as simple as, ito yung solution natin dyan. 20% na ownership times net income. So we can say that the 800,000 ay adjusted na po kasi wala namang information para i-adjust pa yung 800,000. Okay? And then times 12 over 12. Naalala niyo sinabi ko yan sa inyo or careful lang ha kasi may time element itong result ng operation. So you may highlight or you may underline during exam kung kailan binili. So nagkataon at the beginning of the year. So ibig sabihin nun 12 months talaga. Pero careful lang kung meron talagang problem na hindi January 1 binili. So dito times 12 over 12 kahit yung iba natatawa sa inyo bakit nilagyan pa ng 12 over 12. Ang reason, para mo lang mapaalala ko sa inyo na hindi naman laging beginning na bibili yung investment. Okay? So, nandun yung tinatawag na prorate, di ba? So, 160,000. And then, yung sinasabi ko guys na SOCI, di ba? Pero guys, careful lang kung anong nature ng OCI. Ang nature ng OCI po ay loss. Kasi kung babasahin nyo sa problem, nakalagay dyan, foreign translation loss. So may SOCI tayo, pero specifically, loss po ang sinishare natin na OCI. So it will decrease your investment account. Kasi kung sinabi niyo foreign translation gain, di ba, yun po ay makakapag-increase ng investment account. So ito naman po yung solution natin. 20% times natin ng 100,000. Pero sir, bakit po dito sa solution nyo, hindi po kayo nag-times pa ng 12 over 12? Kasi ang gusto kong i-point out dito guys, na kapag other comprehensive income, wala namang time element dito na even if you acquire the investment like April 1, February 1, or July 1, meaning hindi siya talaga beginning of the year, so buo pa rin yan. Hindi natin kailangan i-prorate kung sakaling gusto natin kunin yung SOCI or share in other comprehensive income. Hindi katulad nung result ng operation, if that is net income or if that is net loss, so nagkakaroon tayo ng prorata. So, 20% times 100,000, 20,000 yan. And then, definitely, di ba, yung dividend, nabanggit ko yan nung huling discussion natin, na hindi na siya income, deduction siya from the carrying value of investment. Sinabi ko na that is a liquidating dividend, so therefore, liquidating dividend is not an income.
So, ibawas natin sa investment account yung cash dividend. So, 20% times natin ang 300,000. Okay? So, yun po ang mababawas sa investment account. Pag sinolve na natin yan, at the end of 2017, ang per book or carrying value ng investment account ay 380,000. So, yun po yung value per record nung wala pang bentahang nagaganap. Okay? So, puntahan na natin yung sumunod na taon. Diba? Meron ng bentahang naganap. Okay? Diba? Binasa na rin naman natin yung information pertaining to 2018. Applying yung formula or yung guide na binigay ko sa inyo, sabi ko, kahit may portion na nabenta para hindi kayo ma-confuse, ang gawin nyo dyan, alamin nyo muna yung buo. Okay? So, ito po yon. Magkano ang fair value? Total to total fair value ng investment. So 100% pa rin tayo ha. Sir, mayroon po akong 20,000 na shares. If ever ibebenta ko lahat yung 20,000, mabebenta ko yan ng 25 pesos per share nung January 1, 2018. Okay? Magkano bang nasa record mo? 380,000. So para sa mga mabilis makalimot, yan po yung kaninang pinakita ko na slide sa inyo. Pero syempre, para talagang maintindihan ninyo. Ito po, yan. Ito yan guys, di ba? Yan yung ginawa natin kanina. So, carrying value, buo pa siya. At the end of 2017 is 380,000. And then at the beginning of 2018, so buo pa rin yan. Sabi ko nga, yun ang tip ko, 100% pa rin ang gamitin ninyo, 380,000. So, ang per record mo ay 380. Pero pag binenta mo lahat yan now, 500,000. So masaya ka kasi 380 lang yung buong 380,000 ang per record mo ng buong 20,000 shares. Pero pag binenta mo sa market yung buong 20,000 shares, 500,000 ang marireceive mo. So kung sasamahan natin ng feelings or emotion, di ba masaya ka dyan. So yan po ay specifically gain. Kasi yan po, ni-read ko na, di ba? And then ang tawag natin dyan, cessation gain. Pero sir, ano na naman to? Ano tong nilagay mo? Before recycling of OCI. Kaya nga nag-decide ako guys na ibigay yung ganitong klase ng problem dahil pag wala naman kasing OCI, mas simple po ang ating computation at hindi tayo nararatel, hindi tayo nagiging tarantula kasi natataranta ka dyan, hindi ka nagiging panicky kasi nagpapanik ka dyan, okay? So, meron kasing portion dun sa investment mo. Di ba, nakalagay dyan sa T-account SOCI. Alright? Meron po kasi dyan na dapat nating i-recycle once na kailangan na nating i-reclassify yung investment in associate to fair value investment. Sa madaling salita, once na wala nang significant influence or once na in-stop na natin yung equity method, anumang share dun sa other comprehensive income na sa OCI din natin yan present, ay dapat ma-recycle yan to P&L. Kaya dito guys, hindi pa natin masasabi na ang 120,000 ay yung total cessation gain. Kasi kailangan nating i-recycle or i-transfer, okay, yung ating share in OCI loss sa P&L. Kaya kung titingnan ulit natin guys yung T-account, di ba part ng investment mo is merong SOCI loss na 20. So sa OCI mo rin yan present. So once na equity method ay in-stop na natin, dapat yan po ay malipat na ang term na ginagamit nila kadalasan dyan ay recycling sa P&L. Guys, kailangan natin siya bawas kasi ang nature pa rin yan ay loss. Tingnan nyo ha, yung 120,000 gain yan. Yung 20,000 na kailangan ma-recycle to P&L ay loss po. Kaya binawas ko. Kasi kung sakali man na ang SOCI mo ay gain, so, once na transfer mo rin naman yan sa P&L, ay dapat idagdag kasi nga, gain po yon. Okay? So, binawas ko, kaya mauumpit ko dyan, yun talaga ang total cessation gain na papasok sa P&L. Alam nyo guys, meron akong shortcut na ituturo sa inyo para hindi kayo yung tipong, ano ba ito? Ano bang gagawin dito? Okay? Tingnan nyo kung effective to sa inyo, ha? Meron diyang shortcut method. Ang shortcut method dyan, basahin nyo. As if no OCI at all. Sir, what do you mean no as if no OCI at all? Kahit maka-encounter kayo dyan guys ng OCI kung saan kailangan mong makishare dun sa OCI na nireport ng associate, kung gusto mo agad malaman ang total cessation gain or loss na hindi na susundin totally yung formula na nakikita nyo ngayon,
So, since nabanggit ko na ang shortcut method as if no OCI at all, edi para bang ganito, refer to the T account ha. So, tatanggalin ko yan. Kunwari wala. Wala talaga, as di ba yun nga yung shortcut method, as if no OCI at all. So, wala akong SOSI. Hindi ko kailangang i-effect yung SOSI kasi nga yun yung sinasabi kong guide na as if no OCI at all. So kung as if wala yan, ibig sabihin magbabago ang carrying value niyan as of the end of 2017. So baguhin natin from 380, syempre pag sinolve natin yan, ang result po niyan 400,000. So dun sa formula na nandyan sa gitna, yung 380 na yan, di ba binago natin sa T account. So let's make it 400,000. Okay? Kasi nga, as if wala tayo talagang OCI or SOSI na kinonsider. Okay? So, 400,000, ito, guys, mawawala na yan. Okay? Tingnan nyo ha, 500,000 minus 400,000, kung gagamitin natin yung shortcut method or yung tip ko sa inyo na as if no OCI at all, pansinin ninyo, ang lalabas pa rin dyan, 100,000. At yan pa rin ang magiging sagot natin na total cessation gain. So malay ninyo, pagdating na exam, wala rin naman talagang totally OCI, pero ang gusto ko lang namang i-point out, na if ever may OCI at nalilito kayo doon sa mga recycling, so pwede naman na ang shortcut na lang dyan as if no OCI at all, o yun din naman ang lalabas dyan. Magbabago lang guys yung carrying value ng investment. Pero kung ako tatanungin niyo, sir, magkano talagang nasa record mo actually? Siyempre, 380. Shortcut method nga lang ito for the sake lang na makompute agad natin yung total cessation gain or loss. At importante guys yung 100,000 regardless kung saan ka pupunta, meaning through PNL ba or through OCI, yan po ang pasok niyan ay profit or loss. Okay? So ito po guys yung ating ginawa kanina. So ang total cessation gain niya ay 100,000. Meron mga students ganito ang ginagawa, okay? Siyempre, dinadigest na nila yan, okay? So, di ba, ang bentahan sa market, kung lahat binenta mo, yung shares mo na 20,000, ay 500,000. Meron mga students, or baka doon nababasa nyo sa libro, na meron silang column para alamin kung magkano doon yung nabenta, magkano doon yung natira na dapat i-reclassify. Malinaw sa problem na 30% yung binenta. So, kung lahat binenta mo, 500,000, di ba nga 30% lang yung binenta mo. So, it means na ang selling price nun ay 150,000 at yung natitirang shares mo, kung ibebenta mo sana yan, 350. Kaso nga lang, di ba hindi mo nabenta? So, dapat yung natitirang shares i-reclassify. Tapos, may carrying value ng investment. Pag sinabi ulit carrying value per record mo. Di ba per record mo nung buo, 380. 30% lang yung nabenta mo. So, 114 yan. At syempre, yung mismong natira, ang value naman nun per record ay 266,000. So, makukompute mo dyan, 36 and then 84. Nagkataon guys kasi meron ding SOSI, di ba, na dapat ilipat na rin. Kaya 30% ng SOSI, yan, 6,000. And then 70% ng 20, 14,000. Sa madaling salita guys, tingnan nyo yung column ng reclassified ha. Di ba, ang carrying value niyan, 266, saka yung 14,000. Okay? So, kung i-add natin yung 266 saka 14, 280. So, per record mo, kasama yung SOSI, 280,000. Di bang usapan natin, once na nawala ng significant influence, stop na yung equity method. Hindi na rin siya dapat i-retain as investment in associate. Okay? Sir, di ba pag ganun, wala na tayong ibang choice kundi ilipat siya sa fair value investment. Tama yon. So, kung ililipat mo siya sa fair value investment, dapat na pagpasok mo sa mundo nila, yan, ganito na lang yung way ng pagkwento ka para mas ma-picture out ninyo. Pag pumasok ka sa mundo ng fair value, dapat naka-fair value ka na. Okay? Di ba nga bago ka pumasok sa mundo ng fair value, ang per record mo dyan, 280,000. Yun yung carrying value, including yung SOSI. Pero pag pumasok ka sa mundo nila, dapat naka-fair value ka. Di ba by the time na pumasok ka sa mundo nila, ang fair value niyan 350. So di ba tumaas lalo yung value mo kasi nga kailangan maging fair value ka. Kaya gain pa rin ang magiging result niyan pero hindi siya realize, hindi siya gain on sale dahil nga ito ay nireclassify. Okay? So kaya ang tawag doon ay
gain on reclassification. Alright? Kaya kapag sinolve natin yan, 30,000 ang total na masasolve natin na gain on sale. And then 70,000 naman ang makukompute natin na gain kapag ni-reclassify natin yan. Okay? Kahit naman hindi tayo guys gumawa ng ganyang column Kaya nga ang reason kung bakit sinabi ko na, baka naman pwedeng yung 100% na lang muna, tapos, di ba, ang na-compute natin 100,000. So, kahit hindi tayo gumawa ng column ng sold and reclassified, from the total 100,000, just break it down ilang percent dyan ang na-realize or yung sinasabi nating sold, di ba 30% yung nabenta. So, 30% times 100,000 is 30,000. So, automatic, ang tawag dyan, gain on sale. And then, di ba meron dyan portion na hindi nabenta na dapat i-reclassify kasi nawalan ka na ng significant influence. Okay? Sir, hindi nyo naman sinasabi na nawala ng significant influence. Okay? Siyempre, may mga problems na diretsong sasabihin na merong loss of significant influence. Pero sa example natin, makikita natin na nawalan na siya ng significant influence by referring do sa percentage of ownership na natitira. Di ba 20,000 shares yung binili niya? So kung 30% ang binenta niya, 70% na lang nung mismong 20,000 ang natitira sa kanya. Okay? So kung ganun, ibig sabihin nun, it's like 14% na lang. 'Di ba? 14% na lang yung mismong natitira sa kanya. So kung 14% yan, that is less than 20% in the absence of any information, 'di ba? Alam naman natin na hindi na yan investment in associate at kailangang ilipat na yan sa fair value investment. So, ang gusto ko lang guys na palabasin talaga dito na kahit hindi naman tayo gumawa ng column para sa sold and reclassify, once na alam natin yung total cessation, di ba, breakdown lang natin yung portion na nabenta, yun po yung gain or loss on sale, at yung portion na hindi nabenta, yun po ay gain or loss on reclassification. And one more thing, okay, regardless kung saan ka pupunta, kung gusto mong pumunta ng FBPL or gusto mong pumunta ng FBOCI, yung 30 saka yung 30,000 na yan saka yung 70,000 na yan, yan po ay sa profit or loss papasok. Okay? Kaya nga di ba nakalagay dyan, yung 100,000 total cessation gain that should be taken to profit or loss. Okay? So, ito, meron pa tayong illustration para mas maganda na, di ba, hindi na siya i-retain as investment in associate. Saan mo dapat siya puntahan or saan dapat siya i-reclassify? Siyempre, sabi natin, fair value investment. Are you going to reclassify that to FBPL or are you going to reclassify that to FVOCI? Okay? Ito naman, meron akong guide na ibibigay sa inyo para alam nyo kung ano mga pwede talagang ma-recognize during the period kung saan nawala na ng significant influence at kailangan na natin siyang i-reclassify to fair value investment. Okay? At gusto ko rin ipakita yung kaninang ginawa natin, yung total cessation gain na 100, 30,000 ang realize, okay? Meaning yung nabenta, at 70,000 naman yung kailangan ma-reclassify. Okay? These are the questions na pwede nyo ma-encounter sa exam. How much is the gain or loss on sale? So based dun sa ating solution, di ba, specifically gain on sale na 30,000. So ang issue naman dito, saan dapat siya ipasok once na gusto kong punta ng FBPL or once gusto kong punta ng FVOCI. Kapag gusto mo siyang i-reclassify to FBPL, yung gain on sale na yan, wala namang bearing yan Sa PNL naman talaga ang pasok niyan, kahit ang puntahan mo pa FVOCI. So in short, by the time na binenta mo syempre yung investment in associate, sa PNL naman talaga ang pasok niyan. Meron kasi mga students na akala nila may bearing. Okay? Ang binenta mo investment in associate, nasa guide natin yan guys, yung unang meeting natin ng investment in associate, na once binenta mo ang investment in associate, sa PNL ang pasok ng gain or loss on sale. Okay? And then, yung gain or loss on reclassification, dyan marami. Okay? Nagkakamali. Pag FBPL, magkano ulit yung gain on reclassification natin? 70,000. So yung portion na kailangan mong ilipat, yung natitirang interest mo pa or yung natitirang investment mo, kailangan siyang i-reclassify or remeasure to fair value kasi yun lang naman talaga ang magiging way mo or wala kang ibang choice kundi punta ng fair value investment. So ang gain or loss on reclassification sa PNL yan. And then pansinin nyo guys
kahit FVOCI ang pinuntahan mo, PNL. So kung sino man yung kahit paano naalala yung discussion kanina, ano ulit ang tawag once na kinumbine ang gain or loss on sale saka gain or loss on reclassification? Ang tawag dyan, total cessation gain na ilang beses kung inulit, ulit yan na ang pasok niyan PNL regardless kung sino ang gusto mong puntahan. So wala pong pinagkaiba yan guys ha. Pero wag niyong kalimutan na may dalawa pa tayong items generally na kailangan i-consider after nung period na nawala na ng significant influence yung investor dun sa mismong associate. Natatawagin ng investee kasi hindi na valid na tawaging associate siya kasi nga wala ka ng significant influence. Okay? Dividend income. Sa mga nagtatanong kung bakit sir merong dividend income, one more time. Di ba kapag equity method, ibig sabihin investment in associate yung designation, ang dividend is a deduction from investment. Since fair value investment ka, at binanggit ko na ito ng mga previous meetings natin, na once fair value investment yan, regardless, FBPL, FBOCI, ang dividend should be treated as an income. So, di ba nga, fair value investment ka na. So, it is valid na mag-record ka ng dividend income na. Okay? So, kapag FBPL ang gusto mong puntahan, syempre, merong dividend income na PNL ang pasok. Kung gusto mo namang FBOCI ang puntahan, ang dividend income should still be taken to profit or loss. So, ito guys tip. So far, wala pa tayong nakikitang difference. Big sabihin, sa PNL talaga ang pasok na ito mga to. Okay? Pero, syempre, at the end of the period, ito muna. Yan. Para dun, gusto nyo i-compute na natin yung dividend income. Okay? Basahin natin guys yung nandun sa baba. Diba? During 2018, Dilaw reported a total net income of 500,000. 2018 na ito ito yung period na nawala na ng significant influence. At meron binigay na dividends na 200,000. So, underline natin yan, total dividends of 200,000. So, is it still relevant? Yes. Yun nga lang, iba na ang treatment. Last year kasi ang dividend, hindi income kasi meron ka pang significant influence. Ngayon 2018, wala ka na significant influence. So that should be treated already as an income. So note, para at least masagot na natin kung magkano ang dividend income. So ang dividend income dyan, 200,000 yung total na dinistribute ni Dilaw times 14%. Ulitin ko na lang guys Okay? So, di ba 20,000 shares yung binili mo out of the 100,000 shares? That is equivalent to 20%. There are several ways kasi on how to compute the remaining interest. So if you want, sir, 20,000 shares yung lahat yung binili mo and 70% na lang yung natitira sa'yo. So it means na 14,000 shares na lang ang remaining out of the 100,000, kaya 14%. Yung iba naman, ang ginagawa, di ba initially, 20% yung interest mo. So kung 70% na lang ang natira, yung original na 20% times yung remaining percentage na 70%, so 20% times 70%, 14%. So matibay yung ebidensya na ang remaining interest mo in terms of percentage ay 14%. So ang dividend mo na marireceive mo dyan, total of 28,000, again, that should be treated as dividend income kasi fair value investment ka na. Okay? And then last one, yan yung unrealized gain or unrealized loss. E di syempre, balik na dun sa napag-aralan natin before na valid na mag-recognize ng unrealized gain or unrealized loss. Tinawag ko siyang ugol. Kailan nga ulit guys nagre-record ng unrealized gain or unrealized loss? Due to changes in fair value. And since fair value investment ka na, it is valid to recognize ugol. Okay? Ano ba yung napag-usapan natin? Parehas bang ang pasok ng PNL? Di ba hindi? Doon na sila magkakaiba. Pag BPL, definitely PNL. Pero balikan natin yung napag-aralan before na anumang ugol due to changes in fair value at FVOCI yan, OCI po ang nature niyan. Okay? Kaya ako ni-read yan para maisip nyo na okay, so doon lang talaga nagkatalo. The rest kasi PNL. So pag FBPL, lahat talaga PNL ang pasok. Pag FVOCI, yung tatlo, PNL ang pasok. Pero yung last one, balikan lang yung dating na pag-aralan, yung basic na discussion natin ng ugol, sa OCI naman talaga yan papasok. Okay? So, tingnan ulit natin yung problem. Compute natin yung unrealized gain or unrealized loss. Okay? Di ba nung beginning ng 2018,
ang bentahan sa market 25. So yun yung fair value per share niya. At the end of 2018, 22 pesos na lang. So ina-account na natin yung changes dun sa fair value kasi fair value investment na siya ng 2018. So from 25, naging 22 at the end of the period. Kung sasamahan ulit natin ng feelings or emotion, malungkot ka kasi bumaba yung bentahan sa market eh. So ang ugol natin dyan, 25, let's make it 22 because we need to measure that kung ano ang latest fair value niya. So 3 pesos per share ang binaba niya times kung ilan yung natirang shares na 14,000. So 42,000 and specifically since malungkot nga ang inyong emotion, yan po ay unrealized loss. At doon po magkakatalo kung saan papasok yung 42,000. Pag FBPL, sa PNL. Pag FBOCI, OCI po yan. Okay? So, ito ang summary ulit guys nung napag-usapan natin kanina para ma-verify natin kung tama ba yung nakalagay dyan. Ito yung solution natin kanina. Yan. So, tingnan natin ha. Gain on sale, tama namang 30,000. Okay, PNL ang pasok niyan, whether FBPL or FBOC ang gusto mong puntahan. Gain on reclassification, 70,000. So, whether FBPL or FBOCI, sa PNL pa rin ang pasok niyan. Yung na-compute natin na dividend income na 28,000. Okay, valid po na mag-recognize ng dividend income sa fair value investment. PNL din ang pasok niyan. And then, yung changes in fair value na ang na-compute natin specifically ay unrealized loss dahil bumaba yung fair value per share. So, 42,000 sa PNL kung ang pinuntahan mo ay FBPL, pero yung 42,000, same amount. Kasi ang 42,000 naman ay changed, di ba, doon sa fair value. So, OCI naman yan. Alright? So, yan po ang ating summary. At yung apat na yan, yan ang tatandaan natin. Kasi yan naman talaga ang kadalasan na pwedeng itanong sa exam. Alright? So, alamin na natin guys kung ano nga ba ang mga tanong. Diba? Dun sa handout ninyo, there are 3 questions. Okay? So, ito po yung tanong. How much is the gain or loss on sale that should be recognized? Underline natin to. January 1, 2018. Diba January 1, 2018 yung date kung kailan nagbenta ka? Again, walang bearing talaga naman kung ano ang pupuntahan mo once na nawalan ka ng significant influence. Ang nangyari lang naman talaga noong January 1, 2018, binenta mo yung investment in associate. Okay? So, ang magiging sagot natin dyan ay 30,000 kasi, guys, pakinote yan ha. Ang tanong po, gain or loss on sale. Based po dun sa ating na-solve, ang gain or loss on sale ay 30,000. Kaya ang sagot natin dyan ay 30 po. Okay, guys, ano muna tayo? Alalay ha. Ano ang tanong para boy ang sagot? Dapat ang tinanong dyan, how much is the gain or loss on reclassification na dapat ma-recognize din nung date na nawalan siya ng significant influence. Ibig sabihin, nung January 1, ito yung date of sale and at the same time, ito na rin yung date na kailangan i-reclassify yung investment. Kasi by the time na nagbenta ka, nawalan ka na rin ng significant influence. It just so happen guys na ang tanong dito specifically ay gain or loss on sale. Pero kung specific na ang tanong ay gain or loss on reclassification, ang magiging sagot natin ay letter B, 70,000. Pero kung ang tanong ay total income that should be taken to profit or loss, syempre yung 30,000 saka yung 70,000, i-note nyo po dyan, letter C ang tamang sagot kung ang tanong is total na. Okay? Kasi noong January 1, yan ang mga marirecognize mo eh. Yung gain on sale, pati yung gain on reclassification. Okay? So, yun po ha. I-note ha, B ang sagot, pag gain on reclassification, C naman ang sagot, a total of 30 and 70 yan, kapag ang tanong na ay total amount, okay, na dapat pumasok sa PNL on January 1, 2018. Number 14, how much is the total net amount of income that should be reported in 2018? Profit or loss. Yan. Underline natin yung profit or loss. Pero, teka, saan ba siya pumunta? Assuming daw, the investment was reclassified to FBPL. So, ang pinuntahan niya, FBPL. Okay, tas ang tanong, by the time na pumunta siya sa FBPL or na-reclassify siya to FBPL, magkano din yung total amount na pumasok sa PNL? Kung titingnan natin yung nando sa taas, ito yung mga pumasok sa PNL during 2018. Yung gain on sale,
yung gain on reclassification, yung dividend income, huwag niyong kalimutan yan. Okay? Sir, teka lang, yung net, di ba meron pong net income na nireport yung investee nung 2018? Ba't nga pala inignore na natin totally yung net income na nireport nung 2018? Eh di ba nga ang usapan natin, kung wala namang significant influence, pag fair value investment, kung meron mang dyang nireport na net income or result ng operation, naalala niyo yung sinabi ko nung discussion natin na you will just ignore that. Sabi ko ba, you don't need to pakialam those. Kasi nga, you don't have the significant influence, you don't have the power to participate. In short, if that is a fair value investment, di ba, wala tayong pakialam doon. Hindi tayo makikishare doon sa net income. Ang income natin in a form of dividend. Kaya doon sa mga curious lang na bakit hindi na pinakalaman, fair value investment ka na eh. Di ba, noong 2018. Alright? And another amount na dapat pumasok sa PNL, yung changes sa fair value na tinatawag nating ugol. But specifically guys, this is unrealized loss ha. So dapat ibawas natin. Kaya ang tanong total net amount. So 30,000 plus 70 plus 28 minus 42. Pag sinolve niyo sa calculator or if you want to solve that mentally, ang lalabas dyan ay 86,000 po. So letter C po ang tamang sagot ha. And then last question, how much is the total amount of income that should be reported? Ito guys, kailangan ma-emphasize, profit or loss po ha. Tapos sabi dyan, i-reclassify daw siya to FVOCI. So, tingnan nyo yung guide natin guys, di ba? Kung talagang organized ka at hindi ka nagpapanik, meron tayong guide na naintindihan sana natin. Ano nga bang pumasok sa PNL? Nung nag-decide kang, ang puntahan mo ay FVOCI. Yung gain on sale, yung gain on reclassification, yung dividend income, but not the unrealized loss. Kasi malinaw na sa OCI yan. That's the reason why then, in-underline ko yung profit or loss. So, 30,000 plus 70,000 plus 28,000, ang magiging sagot natin dyan ay 128,000. Pwede rin naman guys na ang tanong dyan, magkano yung amount that should be reported in other comprehensive income. So, ang magiging sagot mo lang dyan ay 42,000. Okay? Ang tanong kasi profit or loss. So, yung tatlong amounts. So, pag inad natin yon, ang lalabas, letter D, 128,000. One more time, 42,000 ang sagot pag ang binago sa tanong ay OCI po, ha? Instead of profit or loss.